So, yun, okay, KJX, sumusta kayong lahat at check lang muna tayo Ethereum. So far, ako dito, ah, naglagay lang muna tayo ngayon ng ating papasukan, okay? So, para sa akin, hintayin ko muna bumabaya ng 3,570 to 3,590 and then, we'll try na mag-long position, syempre, 20% cut loss lang ang ginagawa natin dyan para at least ang asset natin ay safe. 'Di ba? Hindi tayo masunog, 'di ba? Tulad ng ginagawa natin, okay? So, yan yung aking trade ngayon. Hindi muna ako papasok kay Bitcoin. Puro Ethereum muna ang aking trade. Tapos, syempre, naghahanap din ako kay Sol and XRP kung good to enter ba sa kanila. So far ito, Ethereum lang muna aketch, no? So, ngayon, tingnan muna natin yung nangyayari ngayon. So, ito sa Bitpinas tayo. So, ayan na naman, block, no? Na-block na yung 10 platforms, no? International platforms. Okay, sa Smart. So far sa ibang internet is okay pa, pero sunod-sunod na siguro 'yan mangyayari. Pero 'di ba? Ang daming lumalabas ngayon na mga VPN na pwedeng gamitin para makapag-access. Parang naging normal lang. Parang normal lang ang nangyayari, mga kapatid. So far 'yan. Telegram-based crypto wallet blocks PH70 plus countries due to regulations, no? Ayan. So bagong tweet ito. So kung titingnan natin yung 10 na block, and then ito, interesting fact, no? There are actually 13 licensed, no, crypto exchange called Virtual Asset Services Service Provider in the Philippines. Which ones are you using? Kayo? Sino bang ginagamit nyo dito, mga kapatid, no? Ako, aminin ko sa inyo, nagpapapalit ako kay coins.ph. Okay? Kaya lang masakit talaga kung mag-spot kayo kay coins.ph, ayan. So, sa bawat spot natin, minsan katulad ako, yung tinrade ko kahapon, makikita niyo yan sa Facebook. Mamaya, papakita ko sa inyo yung trade ko hindi naman trade, kumbaga yung palitan ko sa spot sa coins.ph, mga kapatid, no? Tuturo ko yan. And then, tingnan natin. Kumbaga yung tanong nga ano bang ginagamit mo dyan, mga kapatid? Pero kung titingnan nyo, parang mas lalong kinamuhian ng Pilipino, yung pagbaban ng Pilipinas sa international platform para lang tangkiligin yung mga, di ba, local platform na kung saan nagkaroon kasi sila ng bad experience sa mga local platform. Ako, Union Bank, hindi ko yan. Siyempre si Union Bank ang una nagtiwala sa crypto. Hindi naman sa una nagtiwala, pero siya yung ginamit nun, no, para totally Axie Infinity days, no, puro Union Bank lahat, no. Kung titingnan nyo, ayan, no, halos tinatawanan lahat ng desisyon na nangyari. No, no. Puro tawa, 1K, 13 lang yung heart, 116 yung likes. Tapos galit 11. Pero tinagtawanan 1K mahigit, di ba? So, and then basahin natin yung mga comments, no? Syempre, tingnan natin. Always no po tayo sa pagtangkiliks ng local CEX, no? Hanggat sila mismo mag-take accountability sa mga kamalian nila at mag-improve sila ng serbisyo nila. Ako, correct, kailangan mag-improve talaga sila. Okay? Ito naman, salamat sa pag-drop ng mga license exchanges sa Pilipinas, no? Now, alam ko na kung anong exchange ang dapat iwasan. So, ito, dapat sa mga ganito 1-star review sa mga app store, no? Fun fact, lahat sila walang kwenta. Sakit. 13 crypto exchange, pag malaki kinita mo, automatic mag-lock account mo and mag-warning na galing sa money laundering pera mo. Ayun. Mag-offer ng investment, pag kumita ng malaki, lock ang account. No, ending sila pa makikinabang ng pera mo kasi hindi mo na ma-open yung account mo. Ako hindi ko naman Hindi ko naman nasubukan yan. Okay? Grabe naman ang charges ng coins.ph. Ito, nag-sell siya, ang bayad 157 pesos plus 52. Tama ba? Total niya? Total 50. Yung papalit niya. Grabe na, 157 pesos. So, I think meron mas malaki pa dyan. Sa akin, nasa 400. No? So, ayan, Bybit lang ako. Ito, nakapagtaka yung Maya, pataas naman ang crypto, pero yung binili sa Maya, pababa ng pababa. Hindi tugma doon ng current na pataas. Ano yun? Kakaiba yun, Ayan, for real ba talaga? Sana bago ma-approve ng isang government agency, please also hear your citizen. Bakit hindi nila
tinatangkilik yung mga local exchange. Easy for them to approve pero di naman alam yung mga issue ng local exchanges. I'm not stating all pero meron issue mga yan. Like sudden traffic when assets are pumping or dumping and etc. No? Ito naman, yes, ano ako dito, good to. Kasi totoo naman yung sinasabi niya yung system siguro kailangan mag-improve. No, siguro sabihin na natin hindi nila sinasadya talaga nag-down ang system, pero dapat improve nila yung system, 'di ba? Para at least hindi sila mapunaan ng ganyan. Kasi nangyayari naman talaga 'yan eh, 'di ba? So, syempre as an investor, bakit ako magtitiwala sa mga local exchange na alam ko naman na ang tagal kong hinintay na mag-pump ang Bitcoin, ang tagal kong hinintay mag-pump yung mga tokens ko. And then pag nag-pump yung tokens ko, anong mangyayari? 'Di ba? Hindi ako makapag-sell, hindi ako makaabang, hindi ako makaganito, hindi ako di ba? Kumbaga yung pag-open lang ng platform is very talaga yan, helpful, di ba? Na makapag-sell ka ng maaga, hindi yung magme-maintenance. Masakit talaga yan, di ba? Kaya tingnan nyo dito, mag-promote lang dyan yung mga co-content about crypto, malaman may bayad sila. Yun ang may mga bad experience dyan, ayaw nila gamitin mga yan. Yes, totoo yun, no? Bulok lahat yan, sabi nga nun. Maintenance, pag-pump ang isang coin or token. Lahat din, kung mapapansin mo, lahat ng sinasabi nila, di ba, nagme-maintenance, di ba? Sana marinig din to ng SEC kasi una sa lahat, di ba? Kung ako naman, kung ako magbaban, sana lahat na lang ng platform, di ba, na alam natin na nagme-maintenance, di ba? Union Bank, alam ko, good to. Kasi talagang Union Bank naman yung ginamit namin dati. Bumili ako Axie nun eh. Gaano ba yun? Parang nasa 50k yata yun, di ba? So, ayun, nalugi. Lugi ako. Nagkataon lang ba na sinadya, pinagbawalan lahat ng CEX sa foreign? Ito naman binubus agad ng mga local X na maraming palpak na system. Puro na mapapansin nyo, di ba? Lahat ng nakikita nyong comment, mga nangyari sa kanila. O, di ba? So, talagang parang mas kinakahiya talaga ng mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, no? Yung mga local platform. 'Di ba? Yan pa lang, mababasa niyo na kaagad, 'di ba? Diyan pa lang mababasa niyo na ayaw nila sa mga local platforms natin. Yan, 'di ba? So, sobrang daming comments, sobrang daming makikita niyo na hindi maganda. Sana mapansin din ng SEC yan, 'di ba? Na dapat pagtuunan din nila ng pansin, bakit ganun, di ba? So, dapat bago nila in-approve yan, dapat nakita nila kung ano yung mga sinasabi ng community. Ito nakakatawa to. The BSP Licensed Crypto Exchange plans to do nationwide on-ground activation to bring crypto closer to Filipino. Crypto closer to Filipino. Alam mo, marami namang Pilipino na malapit sa crypto. Di ba? Hindi lang malapit. Saan? Sa local platforms. Yun, di ba? Mga Pilipino is malapit na yan sa crypto, no? Marami na. Isa nga tayo di ba? Isa nga tayo ng tumangkilik ng mga Axie Infinity, okay, mga crypto, di ba? So dahil may gusto natin na umunlad di ba? So gusto natin magkaroon ng freedom, di ba? Pero sa nangyari ngayon, wala tayong freedom. Di ba? Sabi nga natin dapat money mo, rules mo So yun. So tingnan natin kung ano mangyayari dito. Subukan yung sana magpa-event sila, no? Kumbaga parang mag-invite sila na pumunta sa kanila. Tingnan natin kung gaano karami ang pupunta sa kanila, 'di ba? So, yun lang ang nakikita ko dito, mga kapatid, no? So, yun lang mga idol at dito pa lang makikita nyo na sa post pa lang ng Bitpinas kung gusto talaga ng mga Pilipino ang mga local exchange, 'di ba? So, ayun, saludo sa inyong lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Kain na ako, ang ulam ko ngayon ay mackerel, okay?